Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Batiin po natin ating mga katabi. Good morning po. Good morning po. At tayo po yung muling sasamba sa ating pong Diyos na buhay. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo para po sa pagsisimula ng ating pong gawain. Awitin po natin ang pure heart at ang ating pong mga puso. Handa po natin sa pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos. Salamat, Lord, sa inyo pong pag-iingat sa kalakasan, Lord, na amin pong nararanasan. Lord, sa umaga pong ito, narito po kami, Lord God, humihingi po ng tawad sa amin pong mga nagawang pagkakasala, mga pagkukulang, Panginoon, linisin mo po ang bawat isa. Naging karapat-dapat, Lord, sa iyo pong harapan, Panginoon, ihanda ang aming pong puso, ihanda po ang aming sarili sa pagsamba ngayong umaga, Lord God, ikaw po yung manguna sa amin pong mga gagawin ngayon pong umaga, Panginoon. Ikaw po yung maranasan ng bawat isa sa amin pong kalagitnaan ng iyong banal na Espiritu, Lord God. Ang kumilos, Lord, sa amin pong church, Panginoon, sa amin pong pagsamba. And Lord, ingatan mo ang mga anak mo, Lord, na papunta po dito, maranasan po ang iyong paggabay. And pray, God, na ang aming pong speaker ay bless mo, Lord, yung wisdom and knowledge po ay buhos mo po sa Kanya, yung karoon, Lord, ng mabiyayang mensahe na lahat po, Panginoon, ay matututo, Panginoon, mabubusan yung isip, Panginoon, at ma-apply, Lord, sa amin po mga buhay. Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat po ng aming gagawin, sa iyo po kapurihan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Basahin po natin ang ating pong verse sa Psalms 92:1 hanggang 2. Sabay-sabay po tayo, sabi ko, it is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High.
proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night. Palakpakan po natin ang Panginoon. O my Lord, na it is good to bless your holy name. It is good to proclaim your goodness and your faithfulness. To give thanks unto the Lord. How will it to give thanks unto our God?
praises to your holy name, Panginoon. At patuloy po namin kayo na awitan, itataas, Lord God. Patuloy po natin dalhin yung presence ng Panginoon. And make this song speak to our hearts this morning. Just let the Holy Spirit work in us while we sing this song. Hallelujah, Father. You are forever in my life.
Never let us go, Panginoon. You know the difficult times, every season of our lives, different situations, Panginoon, you never let us go. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon, sa panahon ng kalungkutan man, pag-ihirap, Lord God. Katapatan mo ang kaluhihan mo, kailangan na ang para sa amin. Sige po, manatili po tayo sa presence ng Lord. Sige po, maaari na po tayong umupo habang tayo po ay mananalangin. Amin naman na mabuti sa lahat ng panahon. Ikaw ang Diyos na tunay na mabuti sa lahat, Lord, ng pagkakataon sa aming buhay. Lord, sa umaga pong ito, patuloy po kami malapit na sa iyo at patuloy, Lord, na pinapupurihan, pinararangalan ang iyo pong pangalan. Sa umaga pong ito, Lord, kami ay patuloy na magpupuri at sasamba po sa iyo sa pamamagitan, Lord, ng mga pagtataas, ng mga pasasalamat, at patuloy, Lord, na pananalangin ng mga kahilingan. Sa umaga po ito, maraming salamat po, Diyos, sa mga panalangin na binigyan mo po ng katugunan. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti. Salamat, Lord, sapagkat, Lord, sa mga panalangin po namin, ikaw ay laging naroroon at ikaw ay tunay na nakikinig po sa amin. Lord, maraming salamat din po sa umaga po ito sa mga kapatid mo namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Salamat sa panibagong taon na ipinagkaloob mo po sa kanila. Dumadalangin po ako, Diyos, na patuloy mo po silang pagpalain. Dinadalangin ko po kung paano mo po sila iningatan ng mga nakaraang taon ng kanilang buhay ay muli nilang maranasan ang iyong biyaya, muli nilang maranasan ang iyong pagpapala, ang iyong paggabay, at ang aking hiling, O Diyos, ang patuloy mo pong pagpapalago at pagpapalalim sa kanilang buhay pananampalataya, na ang buhay ng bawat isa sa kanila ay magamit ko po para lamang po sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. So umaga po ito, kung meron man po nagsiselebrate ng mga anniversary ng aking mga kapatid, patuloy mo po silang pagpalain ang bigis ng pag-ibig na nagmumula po sa iyo. Ang siya pong panatilihin mo po. Dalangin ko po na ikaw ang Diyos na magpala sa kanilang pagsasama. Bigisin mo po ng pag-ibig mo ang kanilang buhay. At dalangin ko anuman, Lord, yung maaari nilang mga pagdaanan, mga pagsubok, patuloy pong lalo pang lumalim ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. At dalangin ko po na maging mabunga at malago ang kanilang pagsasama sapagkat ikaw ang sentro ng kanilang buhay, ng kanilang pamilya. Sa umaga po ito, kalakip din ang mga pasasalamat ay ang mga kahilingan namin pong itinataas sa umaga po ito. Banal na Diyos, kung meron man pong kahilingan patungkol sa mga problema, mga bagay na mga sitwasyon, mga Lord, suliranin na pinagdadaanan na naranasan ng aking mga kapatid. Dumadalangin po ako sa umaga po ito. Dalangin ko po na sila po iyong samahan. Tulungan, Panginoon, na mapagtagumpayan ang anumang mga pagsubok na maaaring mayroon po sila sa kanilang buhay. Dumadalangin po ako, O Diyos, na sila po ay iyong gabayan. At dalangin ko po na sila ay iyong samahan na magtagumpay, na ma-overcome ang anumang mga pagsubok, mga problema na nasa kanilang buhay. Sa umaga po ito, kung meron mang kahilingan sa mga pangangailangan, banal na Diyos, ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay. Nasa sa iyo ang lahat ng aming kailangan. Kung kaya, O Diyos, ayon po sa iyong mga pangako, iyo pong tugunin, iyo pong pagpalain
ang buhay ng iyong pong mga anak. Turuan po na sumunod sa iyong pamantayan at gawin kung ano ang iyong inuutos, sapagkat doon po, O Diyos, nagmumula ang pagpapala na kapag kami ay sumusunod po sa iyo ng buong puso. Ang sabi po ng salita ay kasunod po namin ay mga pagpapala. Salamat, Lord, sapagkat ikaw ay mabuti, sapagkat ang biyaya, Panginoon, ay para po sa iyo po mga anak. Dumadalangin po ko, masumpungan mo po na ang bawat isa sa amin ng iyong mga anak ay tunay na sumusunod, tunay na inuuna ang iyong salita, tunay na inuuna ang iyong kaharian at ang iyong kalwalhatian. At mayroon kang pangako na ang lahat ng bagay ay daragdag mo na lang sa aming pong buhay. Lord, salamat po sa umaga po ito sapagkat ikaw ang Diyos na puno ng biyaya, ikaw ang Diyos na laging mayroong kaparaanan sa lahat ng bagay. Lord, sa umaga po ito, kung meron mang kahilingan patungkol sa mga karamdaman, Panginoon, tulungan mo po na ikaw ang Diyos na magbigay ng kagalingan sa aming mga kapatid na nakakaranas ng karamdaman, anumang pong uri ng karamdaman, sa pangalan mo po, Panginoon Jesus, aming sinasaway at aking dalangin sa pangalan mo po, Panginoon Jesus, ay maranasan ang kagalingan na nagmumula po sa iyo. Ikaw po ang Diyos na magbangon sa kanila sa balik ng karamdaman. At ang kalakasan na muli, kalusugan, ay pagkaloob mo po sa aking mga kapatid. Sa umaga po ito, kung meron mang kahilingan patungkol sa pag-iingat ng mga kahilingang hindi nadalangin ng aking mga kapatid, dalangin ko po, Lord, na ikaw mag-ingat po sa kanila, sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa mga taong kanilang ipinapanalangin, samahan mo po sila, patnubayan mo po sila, ingatan mo po sila, at pagpalain mo po sila. At sa umaga rin po ito, ihanda mo po ang bawat isa, ang aming puso, ang aming isipan, upang, Lord, sa aming pakikinig ng iyong salita, maunawaan po namin, matuto po kami, at bigyan mo po kami ng pusong handang isabuhay, hanggang sundin ang mga salita mo po aming mapapag-aralan sa umaga po ito. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri at luhati. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, ito po ang aming samot panalangin. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Dako po tayo sa mga announcements. And IRM San Isidro Sunday Service, 2 o'clock po, maalis dito sa church. And for next midweek service po and prayer meeting, April 11, 7 o'clock po ng gabi. Speaker po natin, Brother John. Worship leader, Brother Raynan. Usher niyo pong lingkod. And testimony, Brother Boy Adrian. For Sunday service po, next Sunday, speaker po, Reverend Emmanuel Castro. Worship leader, Brother John. Tithes and offering, Brother Raynan Lozada. Usher, Brother Albert Jacinto. And flower sponsor po, Acosta Family. And mamaya po ay magkakaroon po ng meeting ang mga CE teachers after po ng ating Sunday service. And ito po yung ating pong project ng finance, ang one-day salary pledge. Ang purpose po nito ay para po sa ating church anniversary and ang harvest date po ay April 14. So meron pong meaning yung kamay at yung IRM Ministries logo at yung puso po natin. Siyempre, pag kamay na nakaganyan, ibig sabihin tayo ay nangangako. Tsaka yung project po natin ay pledge. And yung heart, siyempre, nangangako ka, hindi lang yung kamay, kasama na din yung puso. Unang-una, nangangako tayo sa Lord, and yung logo po ng IRM, nangangako po tayo dito sa church natin, kinabibilangan na isasagawa po natin itong one-day salary pledge. Para po sa pagpapaalala at kaalaman ng ating mga kapatiran, naglunsad po tayo ng pamamaraan para sa pangangailangang financial sa nalalapit na anniversary ng ating church. Ito po ay ang one-day salary pledge. Ang halaga ng isang araw nating kinita sa trabaho o sa negosyo ang siya nating ipagkakaaloob sa ating church. Kung ito ay daragdagan pa natin ayon po sa ating nais, ay mas magiging mabuti po.
Maaari rin pong sumali ang mga estudyante kung nais nilang maging bahagi po nito at ito ay magmumula sa kanilang mga baon o allowance na kung ano ang kanilang kakayahan ay maaari nilang ipagkaloob. Naway lalo pang sumagana ang pagpapala ng Diyos sa inyong mga buhay, sa inyong pong masayang pakikibahagi sa proyektong ito. Maaari na po tayong magbigay sa ating pong mga President ng mga kapisanan o kay Sister Laarni Acosta. Harvest date po natin April 14, pero kung kaya na po natin, pwede na po tayong magkaloob. And beyond po ng April 14, pwede din po hanggang bago po ma-reach yung date ng anniversary ni April 28. Yan, so next po, habang ginagawa po natin yung one-day salary pledge, isipin po natin na ito yung act natin na parang ina-apply na natin yung theme verse natin for this year na attempt great things for God and achieve great things from God. And thank you po sa flower sponsor. Ngayon po umaga, palakpakan po natin Sister Linda Trinidad and family. Sige po, handa po natin ang ating pong puso, isipan, and mga Bible po natin sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Palakpakan po natin Reverend Emmanuel Castro. Okay, maraming salamat po. Good morning po sa atin. Good morning. Ayan, so dito po sa ating pangkisa ay malaking tulong po yan. Ano po? Yan po ay pledge, ano ho? Hindi po yan tithes, ano ho? Iba po yung tithes, iba yung pledge. Okay, so pinapaalala lang po ng finance, baka daw kasi yung pledge natin ay kunin din sa tithes, parang ganun lang din po yan. So ito po ay ano po natin pledge. Ibig sabihin, ito ay niloob natin na maging bahagi po tayo. At the same time, syempre, ang ating mga tithes and offerings, dapat intact po yun dahil ang ating church ano ho, ay patuloy na nangailangan. Ano ho, syempre, mga bayarin. Pag nagsisimba po tayo dito, naka-aircon po tayo. Ano ho, so salamat sa Panginoon kasi sa totoo lang po, muntik na po tayong maputulan ng kuryente. Ibig sabihin, hindi na sapat yung ating pumapasok na cash o pananalapi para matustusan yung ating pong mga pangangailangan. So, tayo po ng mga mananampalataya, tayo po mga members, tayo po ang gaganap po noon bilang bahagi ng pagsusulong ng kaharian ng Panginoon. Amen? The more na tayo po ay nagiging channel of blessing, gumagalo yung pagpapala, mas pinasasagana po ng Panginoon yung blessing po sa ating pong buhay. Amen? Amen. Sino po rito gustong i-bless ni Lord? Amen. Okay. So lahat naman po gustong i-bless ni Lord. Are you willing to open your hands? Yan. Kailan na maging bukas ang iyong kamay sa pagtulong, sa biyayang pagdadaluhin ng Panginoon. Pero hindi po yun yung message ko po. No? Paalala lang po yan, kasi ano po kailangan maging tapat po tayo sa lahat ng panahon. Hindi po yung on and off. Ano, ibig sabihin, ang ginagawa po kasi natin is practice of faith po yan. Ang giving ay pananampalataya po yan. Na ikaw ay nagtitiwala sa Diyos na siya ang may kaloob, pinagkakatiwalaan ka lang. Amen. Kung kayo po ay magtitiwala at ang pinagtiwalaan nyo, hindi po nyo naman mapagkatiwalaan, tingin nyo po ba i-bless nyo pala mas marami? Siyempre hindi. Di ba? Pipili ka ng taong magiging channel of blessing o daluyan ng pagpapala. Ganon din po ang principles po ng Diyos. Ano? Ang Diyos po ay napaka-generous at napakabuti. Ang biyaya niya ay laging sagana. At mas natutuwa po ang Diyos, nagiging masaya ang Diyos, kapag tayo ay yung pagpapala ay pinapadaloy po natin ng tapat, may katapatan, at willing tayo na maging bahagi ng mga pagtugon sa mga pangangailangan po ng aming church. Ngayon pa lamang po, in behalf, kakatawin ko na po, in behalf ng LCC, ay nagpapasalamat na po sa inyo. Hindi lang po rito, syempre, pati yung mga nasa abroad. Yan. Yung kasi yung natin camera. Okay, so bahagi din po natin sila
sa gawain po ito at ang Diyos po ay mabiyaya sa lahat po ng panahon. Tandaan po natin, the more that we give, mas lalong ang pagpapala ng Diyos ay Kanya pong papaapawin po sa ating pong buhay. Okay, so sa umaga po ito, ay napakabuti ng Diyos. Tayo po ay muli mag-aaral ng Kanyang salita. Okay. So, meron lang po akong nais i-share bago po ako mag-start, no? Meron daw pong isang lugar, na merong isang missionary. Meron pong isang missionary. Ito po, hindi siya kwento, kundi true story po ito. Meron isang missionary na nag-mission siya sa gubat o sa mga tribo. At doon, sa pag-mission niya, ay tinuturuan niya sila at sinare niya yung gospel at tinuturuan niya silang manalangin. Kapag sila ay may mga problema, so siya na tagapagturo o yung missionary, naanyayahan niya rin kanyang mga kasama, kanyang mga tinuturuan na manalangin tayo. At sa kanilang pananalangin ay tinutugon naman ng Diyos yung kanilang mga kahilingan. Dumating yung isang pagkakataon na sila ay may pupuntahan na lugar at doon magagathering sila ng gawain. So yung lugar po na yon, kailangan po nilang sumakay ng bangka. Yun po yung pinakamabilis na transportation kasi yung lugar nila hindi naman po yun patag, Dahil yun po ay liblib. Ang tanging paraan lang para mabilis makapunta dun, ang access na mabilis para makapunta sa kanilang pupuntahan ay sa pamamagitan ng ilog. At sila ay mayroong bangka. Ayan. So, yung bangka nila, ito po ay bangkang dimotor. Nakakita na po ba kayong bangkang dimotor? Baka lang isipin yung bangka tapos nakasakay yung motor. Bangkang dimotor, Yung meron siyang makina ng motor, Ayan. So, ang problema, nung sila ay nakasakay na, dahil pa sila maglalakad pa sila ng malayo para makarating doon sa ilog, doon sila sasakay. Ang problema po nila, nakalimutan yung gasolina. Ayan. So yung problema na paano tatakbo yung bangka na walang gasolina. So para na-dismaya ngayon para nalungkot na na-dismaya yung missionary. At sabi niya, paano tayo makakalis nito ilalimutan yung gasolina natin. At yung kanyang mga kasamahan doon na sabi nila, manalangin po tayo. Sabi nila, manalangin po tayo na tulungan tayo ng Diyos. So parang nag-isip yung na missionary nga pala, tinuturo ko yung prayer na manalangin. Tapos sila yung nagpaalala. So, ang nangyari po, sila ay nanalangin. Dumalangin sila na makaumandar yung motor, makapunta sila sa pupuntahan nila. So after po nilang manalangin, na nakasakay sila po doon, pinaandar po nila yung motor ng bangka. So yung bangka po, yung motor po ay umandar. Sa madaling salita. Nag-travel po sila ng ilang malayo, kasi malayo po yun, na hindi po nalalagyan ng gasolina yung tangke ng motor ng bangka. So kung iisipin natin, that's impossible kasi sa Diyos po walang imposible. Amen? At ang Diyos, sa panahon na kailangan po natin siya ay tumutugon po sa atin. Napakahalaga ng prayer na itong missionary to, tinuturuan niya sila, at yung mga tinuruan niya, tumatak sa kanila yung panalangin kasi tuwing mananalangin sila, sinasagot ng Diyos. Pero ito, pag-attempt ng mas matinding prayer na talagang yung belief ng mga tinuturuan niya na alam nilang walang gasolina, manalangin tayo. Okay, so ang Diyos ay gumawa ng himala na nakarating sila nang walang gasolina. So hindi ko lang po alam kung yung pabalik, kung may gasolina pa sila, kasi lang po yung pinuwento. Okay, so ganun po ang Diyos na ating pinaniniwalaan at napakahalaga po sa buhay po natin ang pananalangin.
Madalas no, sa buhay ng tao, hanggat kaya ng tao, ano pong ginagawa ng tao, lalong-lalo na kapag ang tao, siya ay may kaya, siya ay may kapangyarihan o influence, di ba? Minsan inaasa na lang ng tao yung kanyang kakayahan doon sa mga bagay na mayroon po siya. But the reality is, talagang darating yung pagkakataon na even yung kayamanan mo, even yung power mo, even yung control mo, ay hindi makakatulong sa mga maaaring sitwasyon na dumating sa iyong buhay. At sa ganung pagkakataon, alam niyo po, madalas sa mga tao pag gano'n, nagiging last resort lang nila ang Diyos. Ibig sabihin, ang huling-huling magiging takbuhan lang ay ang Diyos. Which is, kung titignan po natin, ito yung sistema, ito yung kaisipan, ito yung nangyayari, ito yung ginagawa ng mga tao. Pero, mali po yung sistema na yon dahil dapat sa buhay po natin, ang maging pangunahin ay ang Diyos. Amen? Naniniwala po ba tayo na buhay ang Diyos? Naniniwala po ba tayo na kumikilos ang Diyos? Naniniwala po ba tayo na may ginagawang dakilang bagay ang Diyos? Okay, uwihan na po tayo nga. Naniniwala na po. Okay, sige po, tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Kung meron po kayong mga Biblia, samahan niyo po ako dito po sa talata ating pong pag-aaralan dito po sa Psalm o Awit chapter 86. Yan po yung ating babasahin. So hindi naman po sobrang haba po nito. Maikli lang po ito. Tayo po lahat ay tumayo para po sa paggana sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Awit chapter 86 ang ating pong babasahin. Okay, kung inyo pong nakita, either yan po ay English o Tagalog. Ganito po ang sinasabi sa wikang Tagalog na aking pong gamit. Awit, Kapitulo 86, sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Yahweh, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Dumarating ako kung mayroong tagbagabag. Dumarating ako kung mayroong bagabag, iyong tinutugon ang aking pagtawag. Sa sinumang Diyos, wala kang kawangis. Sa iyong gawain, walang makaparis. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo at magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawain ay kahanga-hanga. Ang kalooban mo'y ituro mo sa akin, ituro sa akin, at iyon ang tapat sa akin na aking susundin. Turuan mong maglingkod ng buong taimtim. O Panginoong Diyos, sa buong kong buhay, pupurihin kita at magpakilanman at ihahayag ko ang kadakilaan. O pagkadakila, pag-ibig mong wagas. Dahil sa pag-ibig ako'y iniligtas, di mo binayaan na sa hukay masadlak. Mayroong mga taong ayaw kang kilanlin, taong mararahas na ang adhikain labanan ako't ang buhay ko'y kitli. Ngunit ikaw, Yahweh, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagit, banayad, magalit. Ibaling sa akin ang awa mo't habag. Iligtas mo ko at bigyan ng lakas. Yamang naglilingkod sa iyo ng tapat. Pagtulong sa akin iyong patunayan upang mapahiya ang aking kaaway. Kung makita nila yaong katibayan na ako'y inaliw mo at tinulungan. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita
Tayo po ay sumandaling manalangin. Banal na Diyos, sa umaga po ito, ikaw ay mapapurihan, maparangalan, at sa aming pag-aaral, bigyan mo po kami ng sapat na kaunawaan. Kaunawaan po namin ang iyong mga salita at mula sa pagkaunawa, itali mo po ito sa aming puso. At tulungan kami na sa biyaya mo po ay aming maisabuhay, mai-apply, maisagawa po namin upang maranasan po namin ang kapangyarihan ng iyong salita. At mula sa kapangyarihan ng salita, ikaw ay kikilos, ikaw ay mararanasan po namin sapagkat ikaw ay buhay at makapangyarihan at tapat sa iyo pong mga salita. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Pwede na po kayo maupo. Okay. So ito pong Psalms po na to, meron po akong nilagay dyan. Nakalagay ba yung historical? So meron po akong nilagay dyan. Medyo basahin nyo na lang po. So ito pong ano po na to ay may panahon sa buhay ni David ay merong mga taong gusto siyang digmain. So bagamat hindi binanggit po dyan sa sitwasyon niya, at dito po ay sa kanyang ipinahayag po dito ay meron siyang mga binanggit na mga talataan sa Biblia. Diyan po makikita po natin na kanyang ginamit doon po sa aklat ng Exodus, makikita po natin yan. So, yun po ay mga kinote niya na mga pangako ng Panginoon. Dahil si David po, alam niya na ang tanging paraan at ang tanging tulong lamang ay nagmumula sa ating pong Diyos. So, ang naging, makikita po natin kay David, na every situation ng kanyang buhay, mga sitwasyon ng kanyang buhay, hindi siya yung gumagawa ng paraan sa kanyang sariling karunungan. Unlike the other king, kasi yung mga king na pinipili po ng mga Hudyo, yung panahon po nila, yun po kasi ay ina-anoint, inuutusan ng Diyos, inuutusan ni Yahweh yung propeta na piliin, at yun ay pinubuhusan ng langis, bilang sign na siya ang pinili ni Yahweh na mamuno sa kanyang bayan. Ang problema po, sa una maganda. Karamihan sa kanila ganon. Sa una maganda, nagtitiwala sila kay Yahweh, pero kahabang sila ay nagtatagumpay at nagtatamasa ng tinatawag na pag-unlad ng kaharian, ay nababago yung kanilang attitude. Nababago yung ugali. Ano na nangyayari? Dumarating na yung pagkakataon, hindi na ganon yung kanilang pagtitiwala kay Yahweh. Nababago na. Sila na ngayon ang kumokontrol dun sa mga sitwasyon at nagre-rely na sila doon sa lakas ng kanilang tinatawag na kaharian. Kasi siyempre pinagtatagumpay sila. Habang sila ay pinagtatagumpay, lumalawak yung kaharian, lumalakas yung kaharian. Okay. So, nagre-rely na sila doon sa strength, sa lakas, sa control na mayroon sila, at parang ang kanilang treatment o yung pagtingin kay Yahweh ay na lang, hindi na ganun kalalim. So, ito yung dahilan kung bakit mababasa natin sa Old Testament, particularly sa aklat ng Kings, 1 Kings, 2 Kings, sa Chronicles, sa aklat ni Samuel, makikita natin yung mga piniling hari po doon. Marami po yung tinatawag na bumagsak. Why? Kasi ito yung sistema na nangyayari. Na nakakalimutan nila yung totoong Diyos na tumawag at pumili sa kanila. Nakakalimutan nila si Yahweh na siya ang nagluklok sa kanila, kaya sila naroon sa posisyon, pero natamasa nila yung tinatawag na kapangyarihan, yung control, yung glory, at yung lahat ng mga benefits na maaaring maging maranasan ng isang hari, nakakalimutan na nila ang Diyos. At yun yung nagiging dahilan, bakit sila bumabagsak, ay dahil pinapalitan sila ng Panginoon, na pinapakita ng Diyos, hindi ka permanente dyan, ako yung naglagay, kung hindi mo ako kikilalanin, kahit na ikaw ay malakas, pwede kitang ipatalo sa mahinang kaharian. Okay. At pwede kitang ipasakop at palitan kita sa iyong luklukan. So, ganun din po yung nangyari kay Saul.
Actually, ang sumunod kay Saul ay si David. Ano? Si Saul hindi po naging tapat sa una. Okay yung kanyang pamumuno, pero dumating yung time na sumusuway na rin siya kay Yahweh. So yung inutos ni Yahweh, hindi niya ginagawa ng 100%. So may mga siya, ang tawag dito, may mga sarili siyang diskarte. Pero kinorek siya ng propeta dahil nagpadala ang Diyos. So una, hindi pa niya sinasabi, pero kinumpronta siya ng propeta, at sa bandang huli ay umamin din siya at meron pa siyang palusot. Kasi sabi ng Diyos sa kanya, pag sinakop niyo yan, yung lugar na yan, wala kayong ititira niyan. Lahat, pati hayop, wala kayong ititira. So ang ginawa niya kasi nung sinakop niya yung lugar, mayaman kasi yung kaharian na sinakop niya, maraming alagang hayop. Okay. So hindi niya pinatay lahat. Tinabi niya yung mga nakuha niyang mga hayop doon, at doon nagalit si Yahweh. At mula noon ay ayun na po yung naging fall down ni Saul hanggang sa pumili na ang Diyos, at ang pinili po ay si David. Okay. So baka naman sabihin natin, perfect si David. Si David po ay hindi rin perfect. Merong kwento rin po kay David na siya ay bumagsak. Pero unlike the other king, makikita po natin yung karakter ni David, na doon sa kanyang pagkakamali at pagkakasala, ay muli siyang nagbalik loob sa Diyos. Okay. So ganun po. Kaya nga, yung pagkilala sa kanya ng Diyos ay napaka-espesyal. Amen? Okay, a man, ano po pagkakilala sa kanya? A man after God's own heart. So sa kanya po, ipinapit po yung titulo po na yun dahil sa kanyang pagkilala kay Yahweh. At isa lang po ito sa ating pinag-aaralan, ito pong panalangin ni David. At pinabagatan po natin itong ating pag-aaral na, Lord, hear my prayer. Okay. Kapag tayo po ba ay nananalangin, ano yung expected po natin? Tayo ba ay nag-expect na ang Diyos ay tutugon? O minsan nananalangin ka, ikaw mismo, wala kang tiwala sa panalangin mo. At ganun din sa iyong pinananalingan, dinadalanginan. Nananalangin ka nga, pero yung prayer mo, hindi mo naman ginagawa, meron kang ibang paraan. At ito pa yung nakakalungkot. Even Christian, gumagawa ng mga bagay na manipulation din. Ganito po. Minsan, hihiling ng prayer sa'yo, pero yung bagay na ipagpe-pray mo sa Kanya, ay hindi naman angkop talaga doon sa gusto ng Diyos. Ang hirap po, pag pastor ka po, ang hirap manalangin po ng gano'n. Lalo na't miyembro mo yung hihingi ng gano'ng prayer. Di ba? Okay. So, dapat ang mga Kristiyano, alam natin kung ano yung hinihingi natin. Alam natin kung itong gagawin natin, hindi naman talaga kalooban ng Diyos. Itong bagay na gagawin natin, alam naman natin, gumawa tayo ng paraan na manipulate natin. May kasama pang pagsisinungaling minsan, di ba? Kaya yun, nakakalungkot yun Kasi dapat ang Kristiyano, doon sa ating gagawin, na natitiyak natin na yung gagawin natin, ito ay kalooban ng Diyos. Amen. At tayo, doon sa paghiling natin sa panalangin, hindi natin kayang i-manipulate yung Diyos. Alam ng Diyos kung ano yung meron tayo sa ating puso. So, dito po sa ating binasa, makikita po natin yung dalangin ni David. Okay. So, kasi ang Psalms po kasi, ito po kasi alam niyo yung parang patula. At the same time, meron po ito talagang mga tono. Hindi lang natin alam kung ano yung mga tono nito. Pero pwede din naman natin bigyan ng tono to kung gusto natin. Kung gusto natin bigyan ng to. Kasi may mga ibang mga kanta ng Psalms na kinakanta. Diba? Yung halimbawa, isang pusong tapat ang sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Ayun po.
po, ano po yun? Galing po sa aklat ng Psalms po yun. Okay, so yun po yung makikita natin na hindi natin kaya ma-manipulate ang Diyos. Ano yung karakter natin kapag tayo ay humaharap sa Diyos? Tayo ba ay naniniwala sa Diyos? O parang naging, patawag dito, parang naging tradisyon na lang natin na nagpipray, pero dumating yung time, ayaw mo nang mag-pray. Yun ba? Okay. So napakahalaga po ng panalangin. Particularly dito po sa buhay ni David. Amen? Dapat maniwala tayo na buhay ang Diyos. At kapag tayo, kinakausap natin ang Diyos, tayo ay naniniwala na ang Diyos ay tumutugon. Amen? So tandaan po natin, kaya nga po siya buhay eh. Di ba? Hindi po siya isang rebulto na nakaposisyon lang, di ba? At kahit dalanginan mo, hindi po yan gagalaw. Hindi po yan tutugon. At ang mahirap pa dyan, kapag yan, dumating yung sunog, ano gagawin dyan? Siya pa ililigtas mo. Sa amin po, no, marami pong gumagawa doon kasi Pampanga po ako sa ano ba tawag dito? May party po doon, ng daladaanan po yun. Pag pupunta ka ng Bataan, from San Fernando, madadaanan mo yon sa Bacolor. Yung mga nag-uukit po doon. So yun, may mga inuukot sila mga rebulto po doon. Pero sad to say, ito pa ikukwento ko sa inyo. Alam niyo po nung panahon ng lahat. So maraming tao ang nag-isip. Kasi ang sabi nila, na dapat kami yung nililigtas nyo sa ganitong sitwasyon. Bakit kayo pa yung nililigtas namin? Okay, so parang nabuksan yung isip nila yung pagkakataon na yun. So which is reality. Yun po yung totoo. Ang Diyos po natin, hindi siya patay. Hindi siya isang kahoy. Hindi siya isang rebulto na ginawa. Siya ay buhay at nakatutugon doon sa ating mga panawagan, doon sa ating mga panalangin. Amen. So, ang tanong, na-experience mo ba yung pagtugon ng Lord? Di ba? Sometimes, Pastor. Minsan-minsan. Okay, so tignan po natin sa ating pag-aaral yung ginawa ni David o yung buhay ni David. Dito sa ating pag-aaralan. Dalawang bahagi lang po ito na ating pag-aaralan. So, ano ba yung mga dapat nating paniwalaan? Na sa ating paglapit sa Diyos ay maniwala tayo. First is, we should pray because we need God. Okay. Pakibasa niyo nga po ulit ng sabay-sabay. 1, 2, ready, go! We should pray because we need God. Ano po ba ibig sabihin sa Tagalog niyan? Kailangan nating manalangin dahil ano po yun? Kailangan natin ang Diyos. Amen. Okay. Sa mga sitwasyon ng mga tao, maraming tao, hanggat makakagawa ka ng paraan, gagawa ka ng paraan, which is mali na practice ng isang tao. Lalong-lalo na kung ikaw ay Kristiyano, parang simple lang naman yung kaya mo na yan. Okay. Yun po yung isang maling attitude ng isang tao. Kasi, ang ituturo sa atin ng Biblia, ang ituturo sa atin ng karakter, ng katangian ni David, ay hindi ka lang nagtitiwala kay Lord sa malakihan. Parang yung sinasabi natin, Lord, ano lang naman to pangmaliitan lang to Lord, kaya ko na to. Okay, hindi to. Tapos sabihin mo na si Lord, doon ka na lang Lord sa pangmalakasan. Okay, so mali po yun. Every day, every single thing, yung maliit na bagay, hindi pwedeng ikaw na yung mag-handle. Kasi alam nyo, minsan maliit na bagay, yung nagiging cost ng malaki. Tama po ba? Minsan simple things, kala mo, okay na, kaya ko na to, yung pala yung nag-create na mas malaking bagay. So, kaya ang pinaka-wise, pinaka-maganda, mainam na gawin, ay kailangan mo talagang magtiwala sa Diyos dahil kailangan mo ang Diyos doon sa maliit o malaki ng bagay. Ibig sabihin, dapat araw-araw tayo nagtitiwala. Lahat ng bagay ay binibigay natin sa Diyos, pinagkakatiwala po natin sa Diyos. Ang sabi niya po dyan sa ilalim, pakibasa nga po, hindi pa yan. Okay. So, pakibasa niyo nga po yung maliit na letra.
We need to accept that human ability and strength has limitations. Okay, dapat tanggapin natin, di ba? Na yung ating kakayahan, yung ating lakas, may limitasyon yan. Amen. Kagaya ng sinabi ko po kayo kanina sa inyo sa introduction, yung mga king, kala nila kaya na nila. Kaya ko na to, malakas na ako. Hindi ko na kailangan ng Diyos. Hindi ko na kailangan tawagan. Ano ginawa ni Lord? Binagsak sila. Kasi bakit? Hindi kasi pagkilala sa Diyos yun. Ano ho? Alam niyo po ba, yan, na si Satanas, dahil binigyan siya ng magandang pwesto ni Lord sa kalangitan, siya po ay worshipper. Kaya may mga worshipper, mag-ingat kayo. Kayo isa kayo sa target ni Satanas. So dahil doon sa kagandahang binigay sa kanya, at sa pwesto at sa kapangyarihan, naging palalo siya. Okay? Umabuso naman siya doon sa kanyang tinamasa at sinabi niya, nagkaroon siya sa kanyang sarili na hihigitan ko pa yung trono mo at itatayo ko ang aking trono sa iyong trono. Biruin niyo yun. Di ba? Okay. So, tandaan po natin, napakahalaga na maintindihan po natin yung meron kang lakas at meron kang abilidad, binigay lang yan ng Diyos. Pero hindi yan katulad ng kapangyarihan ng Diyos. May limitasyon po yan. Kasi bakit? Kasi titiisipin nyo, kung kaya bibigyan tayo ng kakayahan ng Diyos na lakas ng Diyos, wala nang limitation. Tingin mo kung kilalanin mo pa kaya yung Diyos. Di ba? Okay. Kasi ganun yung ng tao eh. Di ba? Misa nga, napakasimpleng bagay na ibigay mo sa tao, bandang huli. Di ba? Ikaw pa yung, tawag dito, ikaw pa yung aangasan, ikaw pa yung imamanipulate. Ganun yung karakter ng tao. Ano po? So sa atin, sa katotohanan, ito yung realidad. Ano po? Okay, next slide please. Sabi niya po dyan, ayan, medyo malilit lang. Basahin ko po dito. Maraming tao ang nagtitiwala sa kanilang sariling kakayahan, pero sa bandang dulo ay lalapit din naman sa Diyos kapag wala na silang magawa pa at wala ng pag-asa. Okay, tama po ba o mali? Ganun po ang maraming tao. Ano ho, ang dami ko na po mga taong napuntahan. Ganun po ang sistema. Pero bandang huli, si Lord din pala ang lalapitan. Even yung mga mahuhusay na doktor, alam niyo ba yung mga mahuhusay na doktor, kahit gaano kahusay yan. Sasabihin niya pag wala na magawa, sabihin nila dun sa gawin niyo na lang po, manalangin na lang po kayo. Okay. Bakit ba sa buhay ng tao kailangan huli ang Diyos? Di ba? Samantalang siya ay Diyos na dapat siya ang pangunahin sa lahat ng bagay sa buhay po natin. Sabi niya po rito, sa buhay ni David, si Yahweh ang una at tangi niyang sandigan, Diyos na kanyang tunay na pinagkakatiwalaan. So ano ang mga katangiang dapat natin tularan kay David sa kanyang paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin? Ano yung karakter na dapat nating matutunan? Pakibasa nga po yung una. Siya ay lubos na nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Okay, yung isang word, ano po yun? Humble. Hindi po, dalawa po yan humble or hambog. Okay. Alam niyo po ba yung hambog? Mayabang, palalo, o yun po yung tinutukoy ng Bible. Kapag meron kayo nabasa sa Bible na naging palalo, anong ibig sabihin nun? Naging mayabang yon, naging mapagmataas. At ayaw ng Diyos ng ganong karakter ng isang tao. Where, kung titingnan po natin sa maraming king, no, na mababasa natin, marami naging panalo po talaga. Ano ho? Naging hambog, naging mayabang. Pero ang gusto ng Diyos, ito po yun. Tayo po ay humble, mapagpakumbaba. Ito yung paraan ng pananalangin. Kapag magpipray ka, ito yung unang pamantayan. Di ba? Kaya nga tignan nyo sa prayer, may sistema. Ano? Sa prayer, pag magpipray ka, ano talaga yung kapag talaga mananalangin ka sa Diyos, luluhod ka. Di ba? Bakit lumuluhod yung mga nagpipray? Yun talaga yung
posture ng ano po, no? Ng pag-pray sa ancient time, talagang sila ay lumuluhod, sila ay nagbabow down sa lupa. Sinusubsub po talaga nila yung kanilang mukha. Sabi ko sa sinusubsub nila talaga yung kanilang lupa sa kanilang mukha. Okay, sinusubsub po nila yung kanilang mukha na nakaluhod. Okay. Di ba? Kaya nga sabi ng kinikname ng mga Muslim, kami talaga yung totoo kasi tignan nyo sa prayer. Walang-wala kayo sa amin. Kayo, kung saan-saan kayo nagpipray, kung ano-ano ginagawa kami, nag-aano kami. Which is, yun naman talaga yung posture. Tamang posture. Okay. So, hindi ko sinabing mali. Tama yun. Because, ang pagharap mo sa Diyos is respect. Ang Diyos ay mataas, siya ay dakila. Dapat lang talaga ibaba mo yung iyong sarili sa harapan ng Diyos. So, pagharap mo sa Diyos, magpakumbaba ka. Amen? Itingnan mo yung sarili mo na mababa sa harapan ng Diyos. Kasi yung pagpapakumbaba ay natutuwa yun ng Diyos. Kasi ang pagpapakumbaba ay pagkilala sa Diyos na iyong kaharap. Okay. Parang ano lang yan di ba? Sa ating kultura natin. Kapag umarap ka sa matatanda, ano ginagawa po natin? Mano. Nakakita na ba kayong batang hindi nagmano? Tapos, hindi nangungupo? Ang sarap batuan di ba? Sa totoo lang po, naiirita ako kapag yung bata pagkausap yung nanay o lola na walang po at hindi marunong magmano. Okay. Siyempre, di naman ako pwede mong bata na magagalit. Pero, nakakaano po, parang disrespect po kasi yun. Kaya nga po yung mga magulang dapat lagi tuturuan nyo ng respeto. Ano? Kasi ang bata hindi nyo tinuruan ng respeto, hindi po talaga na respeto yan. Kapag ang bata nasanay ng respeto, madali siyang turuan. Amen. So yun yung pagpapakumbaba. Sa mga Japanese naman is bow down, yung kanilang, ano tawag doon? Tama na, bow down, no? Yung ano sila. So sign ng respect, kapag sila binakita, gaganon sila. Ano po? Okay. So mahalaga po yun, na yung karakter ni David, ganito po siya. Nagpapakumbaba siya sa Diyos. Ibinababa niya yung sarili niya. Actually, kapag siya ay lalapit sa Diyos, magpupuri sa Diyos, inaalis niya nga po yung kanyang kasuotan na pagiging king. Binababa niya yung kanyang, tinatanggal niya yung kanyang corona. Aalisin niya yung maganda niyang robe. Tsaka sa lalapit sa Diyos. Ganun po yung karakter niya. Na ipinapakita niya, Lord, wala ako kung wala ka. Lord, wala ako kung wala ka, kailangan kita. So, yun yung sign ng pagpapakumbaba. Na wala kang inaasahan, lumalapit ka sa Diyos, humihingi ka ng awa. Amen. Hello. At ang Diyos, tandaan po natin, punong-puno siya ng biyaya po sa atin. Ibig sabihin, natutuwa ang Diyos kapag ang puso natin na pagpapakumbaba, na tayo humarap, na totoo na talagang andun yung paglapit natin sa Diyos. Huwag mo kayong magpipray yung parang nagmamalaki ka pa. Lord, kasi si ano naman Okay. Ang pamantayan ng prayer, humble yourself. I-humble natin, magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Humble yourself before the Lord. Ayan. Pangalawa, sabi niya, ipinapahayag na may katapatan ang nararamdaman at nilalaman ng kanyang puso. Ano yung isang salita? Honest. So, dalawa na po yan, Kapag ikaw magpipray, humble ka dapat. Yung humbleness, magpakumbaba ka. Kapag ikaw nagpipray, dapat totoo yung nasa puso mo. Amen. Yung nararamdaman mo, sabihin mo sa Diyos. Si David, ganun siya. Expressive, ang tawag po doon. Mag-express ka ng iyong nararamdaman, ng iyong damdamin. Kasi yun yung tinitignan ng Diyos. At yun yung totoong tao. Kung ano yung nararamdaman mo. Hindi natin makukuha ang Diyos sa mabulaklak na panalangin. Kahit gandahan mo pa yan, saan nakatingin si Lord? Sa puso. Di ba? Okay, parang yung mga Pariseo, di ba? Na dinidescribe ni Lord, napakabulaklak ng kanilang
panalangin, ibig sabihin, ang galing nilang manalangin, ang ganda. Di ba? Pero ang problema, di ba? Yung puso nila hindi naman totoo. Yun po yung importante sa karakter ni David. Kapag siya ay nanalangin, nagpapakumbaba siya. Kapag siya ay nananalangin, tapat yung puso niya, kung ano yung nararamdaman niya, sinasabi niya sa Diyos. Kasi ang pananalangin po, ano po ba yung pananalangin? Way of communication. Amen. Hello. Nakikipag-communicate, nakikipag-usap ka sa Diyos. At yung pakikipag-usap mo sa Diyos, ano po yan? Heart-to-heart talk po yan. Ibig sabihin, pagiging totoo sa kausap mo kasi ang Diyos totoo siya. Amen. Hindi siya sinungaling. At dapat naman ikaw na humaharap, maging totoo ka. Ano man yung nagawa mo, sabihin mo sa Kanya. Amen? Mas maganda pa nga kung sasabihin mo, hindi lang general term Sabihin mo, itemize. Oh, kay Lord. Sabihin mo, itemize. Ako po, pag nagpipray po ako, itemize Kasi ayoko yung general term. Alam naman ni Lord, pero mas maganda yung maging honest ka kapag nagpipray ka. Kasi mas natutuwa si Lord at itong tao na to, itong anak ko na to, kinikilala niya. Yung mga mali niya, lahat ng mali niya, binabanggit niya. Which is ganun doon din po si David pag nagpipray. Lahat ng saloobin niya, sasabihin niya, even small things, sasabihin niya kay Lord. Kasi yun yung laman ng puso niya, doon nakatingin ang Diyos. Di ba si Lord, pagka, sabi niya, nung pinili si David, akala ng propeta, yung kamang kapatid niya na, ito na siguro, makikisip kasi. Di ba? Matatangkad. Malalaki mo, puno katawan. Pero saan sabi ni Lord? Huwag kang tumingin sa panlabas na inyo. Kasi ang sabi ni Lord, kasi ako tumitingin ako sa puso. So ito yung natutunan ni David. Na alam ni David na kapag siya humarap sa Diyos, wala siyang maitatago. Yun naman po talaga yung totoo. Pag humarap ka ba sa Diyos, may matatago pa. Kahit may tira ka pa dyan, alamin ng Diyos. Dapat ang karakter mo, pag ikaw ay humarap sa Diyos, maging honest ka, sabihin mo lahat. Ano ba yung laman ng puso mo? Ano ba yung meron sa puso mo? Ano ba yung mga nagawa mo? Ano ba yung mga hinanakit mo? Ano ba yung bigat na mayroon ka? Sabihin mo lahat sa Diyos. At yun po yung isang bagay na kailangan mai-practice po ng isang nananalangin. Hindi lang pray ka agad. Di ba? Okay. At alam niyo po ba, madalas ang content ng prayer ng mga believers, alam niyo ko, laging personal. Which is, wala naman pong problema. It's personal. Pero tingnan niyo po yung prayer ni Jesus nung nag-pray siya. Nabasa niyo na po ba yung prayer ni Jesus? Okay. Parang nakatingin sa akin ito pala. Yung prayer po ni Jesus, bago siya ipako, may prayer po siya. Sa New Testament, basahin niyo po yun. Makikita niyo dyan sa prayer. Pinagkati yung panalangin niya bago siya dumating doon sa pagtapos niya ng may prayer siyang ginawa sa kanyang mga alagad. Which is napakagandang halimbawa. Ang prayer niya para sa kanila, sa mga tao, sa kanyang mga alagad. At yun naman talaga dapat yung content ng prayer, hindi lang puro personal. Ang natutuwa ang Diyos kapag ikaw nagpe-pray, ay pag-pray po natin yung mga tao, yung mga kapitbahay ko na makakilala sa Panginoon. Pag-pray po natin itong kaibigan ko na si ganito na makakilala sa Panginoon. Di ba? Ano yung madalas prayer request natin? Pag-pray po yung ganito, halos personal hindi nyo napapansin. Okay, so dapat, hindi natin nakakalimutan na yung laman ng prayer natin, dapat yung content, ito ay napakahalaga na merong kinalaman din po ito sa mga tao. Amen. Bagamat yung personal mo, andun na yon. Pero kung puro personal na lang sa iyo na lang, hindi ka naman na naging bahagi sa prayer ng iba para maligtas. Kaya nga po tayo may prayer, anong pinag-pray natin? Kaya nga may prayer of 3 Bakit tayo nag-prayer of 3? Kasi pinapanalangin natin yung mga tao, na tatluhan po yun, di ba? Yung sa po ng G12, tatluhan, pinapanalangin natin kasi hindi natin magagawa yung paraang hipuin natin yung puso ng tao para makakilala. Ang Diyos lang ang tanging may kapangyarihan para kumilos sa bagay po na yun. Kaya tayo lumalapit sa Diyos
Kasi, ang Diyos lang po makakagawa at makakapag-ugnay ng mga bagay na wasak. Siya yung makakapagbuo ng mga bagay na nasira. Siya yung makakapag-ayos ng lahat ng bagay. Siya yung makakapagtagpo sa mga bagay na sa tingin mo, nasa kaliwa, nasa kanan yung alam mong pupuntahan. Bakit Lord, nandito ako sa kanan? Paraan nyo ng Diyos. Bayaan mo ang Diyos. At the end of the day, sigurado, tumpok yan sa paraan ng Diyos. Amen. Kaya nga yung sabi ng Diyos, di ba? Yung daan nyo, hindi ko daan. Yung pamamaraan nyo, hindi ko pamamaraan. Di ba? At sabi niya, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Kung ano yung sinabi niya, pinag-pray mo, gagawin niyo ng Diyos. Amen? Tandaan po natin kapag nagpipray tayo, bigay mo lahat kay Lord. Amen? So, yun yung personal na pakikipag-ugnayan mo sa Diyos. So, ulitin ko po, no, personal na pakikipag-ugnayan mo sa Diyos yung panalangin. So, maging totoo ka. Bigay mo sa Diyos. Kasi kapag hindi mo binigay yan, bagahe po yan. Amen? Kung bigat yan, dala-dala mo yan. Laging mabigat pakiramdam mo. Lagi ka na lang, kung hinanakit yan, lagi ka na lang may hinanakit. Onting lang, hindi naman yung sinasabi dahil meron kang feelings na sensitive ka agad. Merong reaction ka agad, hindi maganda. Di ba? Why? Kasi may bagahe ka pa eh. Si David po, lahat ng bagahe niya, iniiwan niya kay Lord. Wala siyang tinitira kasi bakit? Para mabuhay siyang masaya. Para mabuhay na magaan. Amen. Mahirap po maging Kristiyano, ang dami mong bagahe. Yun, ang ingat-ingat mo sa mga bagahe mo. Baka yung bahay mo, puno na kung titignan mo yung spiritual na bagahe mo, wala kang tinatapon, iniingatan mo lang. Lahat ko lang pinibigay kay Lord. Para yung buhay mo gumaan, para makapag-move on ka, para makapagpatuloy ka. Amen. Si David po, daming problema. Actually, hindi lang naman isang bansa yung kumakalaban sa kanya. Halos yung nakapaligid po sa kanya, gusto siyang digmain, gusto siyang patayin, gusto siyang talunin. Pero yung problema na yun, lakas nga ng karya mo, pero nakapaikot naman sa iyo mga karyan. Nagbabalak sa iyo lahat, napabagsakin ka. Ano po? So, laking problema. Ang laking isipin nyo, kung ikaw ay hari, di ba, nakaka-stress po yun? Di ba, kapag may mga problema, ang hirap. Pag iniisip mo, mabigat. Masakit po sa bangs. Ang kailangan mo lang dyan, huwag mong isipin ang isipin kasi yung pag-iisip mo, hindi naman niya makakatulong. Habang iniisip mo, tingnan niyo po yung psychology, ang isang maliit na problema, kapag inisip mo ng inisip, yung problema mo na yun, nagiging komplikado. Kaya nga, kapag ikaw ay may problema, huwag kang maging negatibo. Maging positibo ka. At ang pagiging positibo, sa Diyos mo lang mararanasan yun. Tuturuan ka ng Diyos na maging positibo. Kaya nga kailangan mong manalangin kasi bakit? Iaayos ng Lord. Nasa puso mo, nasa isip mo. Pero kailangan mo munang mag-unload. Hello? Paano aayusin ni Lord? Ang dami mong bagahe. Ang dami mong problema. Ang dami mong hinanakit. Di ba? Ang daming unsettled things sa puso mo. Di ba? Ang dami mong pag-aalala. Ang dami mong takot. Bigay mo yung lahat kay Lord. At pag binigay mo yan kay Lord, si Lord na bahala. At pag na-unload mo yan, papalitan niya ni Lord ang pag-aalala. Tingnan niyo po pag nagpe-pray kayo. Ano nararamdaman niyo pag nagpe-pray kayo? Yung totoong prayer, nung nagiging totoo ka kay Lord, ano yung nararamdaman niyo pagkatapos niyo mag-pray? Magaan! Di ba? Bakit gumaan? Kasi binigay mo na kay Lord. Di ba? Pero huwag kang mag-pray. Gagaan ba pakiramdam mo? Hindi. Pag-gising mo, di ba? Yung pa rin yung problema. Naalala ko tuloy si Brother Boy. Yan, yung mga panahong wala pala siya rito. Ayan, Brother Boy, gagamitin mo na kitang example para sumikat ka rito. Ayan. So si Brother Boy, sabi niya, nung panahon na pastor, wala ako sa lagi daw po siyang nag-gym. Di ko alam, tumitira pala ng gym si Brother Boy. Hindi, totoo po yan na Brother Boy, yung na-share mo. Lagi daw siya, para lang makalimutan niya yung kanyang problema. Araw-araw, halos siyang umiinom. Pag may pera siya, bibili siya ng gym. Ang problema naman, di ba, pag-gising niya, nandun pa rin yung problema. Kasi hindi yun yung solusyon eh. Di ba? Okay. Winiwindang mo lang yung isip mo para makalimutan mo, pero at the end of the day, babalik ka pa rin.
Kasi ang Diyos lang ang tanging makakatulong po sa atin. Yun sa iniisip ni David, si Lord lang makakatulong sa kanya. Wala nang iba. Ano po yung sumunod? Okay, yung panghuli, kinikilala niya ng lubos ang Diyos at totoo ang kanyang puso sa harapan ng Diyos. Ayan. So, tatlong bagay yan. Humble, pagka nag-pray ka, dapat ikaw ay humble. Ano pa yung sumunod? Dapat ikaw honest. Tapos sumunod? Totoo. Puso. Totoo tayo sa puso natin. Minsan kasi ikaw yung may kasalanan, gusto mo pa. Komplutin mo eh. Diba? Gusto mo pa, samahan ka ni Lord eh. Diba? Pag mali kay Lord. Diba? Kapag ikaw may kasalanan. Hindi mo pwedeng ituro sa iba. Kung meron kang bigat, alam ni Lord. Ano po? So maging totoo. So sa prayer, kapag naging humble ka, naging honest ka, naging totoo ka, lahat masasabi mo kay Lord. Amen. At kapag ginawa mo yon, si Lord gagawa talaga sa buhay mo. Kasi bakit? Walang dahilan para hindi siya kumilos. Kasi bakit? Nakita niya totoo ka eh. Amen. Nakita niya sa puso mo na ikaw totoo ka. Tandaan po natin, laging tinitignan ni Lord ay ang puso. At dito sa pananalangin ni David, alam ni Lord kung anong meron klase ng puso meron si David. Amen. Hello. So ayan po yung una nating pag-aaralan. Okay, we should pray because we need God. Pangalawa po, dito po tayo magtatapos. Ay, sorry po. I'm sorry, meron pa palang verse. Nakalimutan ko. Okay, so nilagay ko po dyan yung verse na ito kasi ang ganda po ng verse na ito. Actually, alam ko, like, verse po ito ni Pastor, tama? Okay, actually, napakaganda ng verse po na ito. Pwede po ba nating basahin? Pwede nyo po bang basahin sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Okay, huwag po muna doon yung verse po. Bali yung base. Isaiah? Yan. 41:10. Ako isa sa inyo, magkakamakakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mamamakan naman. Palalakasin ka at tutulungan, iingatan at ibigin. Gandang ano po yan, no? Pangako ng Diyos. Alam niyo po, sa atin, pangako yan ni Lord. Sa prayer, pwede po natin i-claim yan. Why? Promises po yun ni Lord. Alam niyo po, sa prayer, maganda mag-claim ka rin ng mga promises ng Panginoon. Amen? Mag-quote ka ng Word of God. I-quote mo habang ikaw ay nagpipray, Lord, sinabi mo sa ganitong talata. Di ba? Sasabihin ni Lord, mahusay itong anak ko. Di ba? Merong ginagamit na na verse, di ba? Sa pangako ko, which is natutuwa po si Lord. Kaya nga dapat, yung mga verse, tinatandaan po natin eh. So napakagandang pangako. Merong relief eh. Why? Kasi nung panahon po na yan, napakahirap na kanilang sitwasyon. Pero ano sinabi ni Lord? Ako'y sasa inyo. Huwag kang, sabi niya, matakot. Ito po ay address sa kanino po? Sa mga Hudyo, sa bayan ng Diyos na nandun sa captivity. Sa panahon po na sila ay naalipin. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba. So, makikita po natin dyan, no? Mangamba kanino man. Ano sabi niya? Palalakasin kita at tutulungan. Kasi lumaypay na po sila, no? Sa sobrang hirap na kanilang nararanasan. Wala na silang pag-asa. Ano? Pero yung pangako na yan ay nagpalakas po sa kanila. Ang sabi niya, palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. Kaya nga, ayan yung Diyos po natin na tinatawagan. Ganyan siya mangako po sa atin. Ganyan yung ginagawa niya sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen! Panghuli po, we should pray because He is the one, the true God. Okay, kailangan nating manalangin dahil siya ay ang nag-isa at totoong Diyos. Alam niyo po, nung panahon ng mga Israelita, ang daming other gods na pinakilala. Di ba? Ang Egypt, ang dami niyang mga goddess eh. Di ba? Pero wala nang nagawa yung goddess. Di ba? Doon sa mga ginawa ng Diyos kasi walang makakapigil dun eh. Hanggang sa dumating yung pagkamatay ng anak nung di ba? Para ni nung Pharaoh, wala siya. Hindi kahit ang gawin niya, hindi niya mabuhay. So, ganun po. Wala katulad ng ating Diyos.
Siya lang ang tunay na Diyos. Sabi niya dyan, we need to have a deeper knowledge about God and put our whole life in Him. So, kailangan natin magkaroon ng mas malalim na pagkakilala. Ano ho? Patungkol sa Diyos. Kasi ang dahilan, kaya ang tao hindi nagtitiwala sa Diyos, hindi niya naman talaga kilala ng totoo. At the more na hindi mo kilala ng totoo ang Diyos, walang karanasan na mararanasan ka. Kasi bakit? Kasi nagpaparanas lang ang Diyos doon sa mga naniniwala sa Kanya, sa mga nagtitiwala, sa mga nagsasaliksik, sumasaliksik, na mas malalim na kilalanin siya, yun yung karanasan, yun doon siya nagpaparanas. Ano po? Sabi niya dito, sa panahon ng mga problema at mahirap na sitwasyon, ay tiyak na masusubok ang ating pananampalataya at ang pangapangyayaring ito ang susukat kung gaano mo kakilala ang Diyos. Amen? Tignan niyo sa panahon ng mga pagsubok. Diyan mo masusukat yung ano mo, yung faith mo, kung gaano kilala si Lord. Meron mga Kristiyano, akala mo ang lalim-lalim, di ba? Pero pagdating ng problema, nawawala. At hindi lang nawawala, alam niyo po ba, nagwawala din. Okay? So, ito yung problema. Ano? Makikita natin dyan, kaya merong mga testing eh. May pinapadaapit, may binibigay sa iyo si Lord. Di ba? Hindi lang po puro praise the Lord ang buhay po natin. May mga trying times, may mga hard times po kasama po yan sa buhay po natin. At yung hard times na yan, tinetest yung faith natin. Kung paano natin kinikilala si Lord. Ano ho? At yan makikita kung totoo, nagtitiwala ka sa Panginoon. Amen. Sabi niya po dyan sa verse 8, sa sino mang Diyos, ang sabi niya, wala kang kawangis, sa iyong gawain, walang makaparis. So, hindi kayang tapatan ng Diyos. Amen? Yung ginagawa niya, hindi kayang i-duplicate, hindi kayang tapatan. Tignan niyo yung tao, pilit na pinubuhay yung tao, pero kung mamamatay na, hindi mo na kayang buhayin. Amen? Hindi mo na kayang buhayin. Hindi mo kayang tapatan yan. Kahit anong gawin mo. Di ba? Si Lord lang makakagawa niyan. Okay. So, sabi niya po dito, David nyo, adi na po tayo. Nagpas na po yan sa boundary. Ang bilis ng ano natin. David nyo, Yahweh, very well. Okay, balik mo muna to natin. Masyadong mabilis. Ayan. Sige pa, taas ng konti. Yan, okay. So, sabi niya dyan, David knew Yahweh very well. His deeper knowledge and experience is the reason that he compared his God among other gods. Yan po yung maganda, no? Kilala ni David ang kanyang Panginoon, ang kanyang Diyos. Meron siyang malalim na pagkakilala, na karunong kaalaman tungkol sa Diyos. Meron siyang karanasan sa Diyos. Kaya niya na ikukumpara yung kanyang Diyos sa ibang Diyos. Kasi bakit? Kasi nakita niya kung ano yung ginawa ng Diyos. Naranasan niya kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Baka sabihin natin, Pastor, si David po kasi yan eh. Ano ba yung pagkakaiba natin kay David? Di ba tao din si David? Tama po ba? Siya po ba special? Naging special siya dahil sa kanyang karakter. No? At ang bawat isa sa atin, pwede pong maging ganon dahil walang pinipili ang Diyos. Lahat welcome sa Diyos. Amen. So sabi niya po rito, ang ating malalim na pagkakilala sa Diyos ang aakay sa atin upang pagtiwalaan siya sa ating buhay. Kaya nga kailangan malalim eh. Amen. Alam niyo po ba, ito, siyempre pagka malalim sa Diyos, kasama na po dyan yung pagiging tapat mo saan? Sa salita niya. Kaya nga may devotion eh. Di ba? Tingnan nyo, kapag di ka nagde-devotion, lumalago ka ba kay Lord? Hindi. Hindi ka lumalago, lalo kang tatama rin. Mawawala yung sipag mo sa church. Di ba? Pero the more ka na nagde-devotion, mas na-enhance yung iyong faith, yung iyong relasyon sa Panginoon, mas lalo kang ginagalaan, mas lalong merong may gana ka, may lakas ka sa ministry. Siyempre, hindi lang yon. Kasi ang topic po natin is about prayer. Okay. Ang prayer, ang laking tulong yan para makilala mo ng lubos ang Diyos. Hello? Subukan niyo po sa isang magkasintahan.
Di ba dati wala pa pong wala pa kasing noon dati. Punta tayo 1980s. Okay, nag-abroad ang tatay ko, ang tanging paraan lang para siya ay makausap sa pamamagitan ng sulat. Kasi hindi ka naman laging regular na makakapag mahal po ng nun. Anong tawag doon? Yung tatawag ka sa telepono? Long distance. Yes, Kuya Rick. Matagal sabi si Kuya Rick. Long distance, mahal ang long distance, di ba? Magkano ang long distance dati? Ilang lang yun. Minuto lang yun. Kailangan isulit mo. Kaya kayo mga naglo-long distance, nakasulit yung sasabihin Kasi bakit? Para sulit yung sasabihin. Dati wala po noon, no? Yung katulad ngayon na gadget, yung nasa ibang bansa, makakausap mo, di ba? Meron ng Dati sulat lang. Diba napakahirap? Alam niyo po ba, maraming nagkahiwalay dahil nung nag-abroad, yung kanyang kasintahan, yung communication. Tumabang na yung kanilang relasyon. Kasi bakit? Wala nang pag-uusap. Kasi the more na nakapag-uusap kayo, bakit mahalaga yung pag-uusap sa magkasintahan? Kasi mas nakikilala nyo yung bawat isa. Yung relasyon nyo nagiging intimacy. Ang tanong, si David ba masipag sa prayer? Yes. Masipag siya sa manalangin. Araw-araw meron siyang time na mag-pray. Araw-araw meron siyang time na magpuri. Araw-araw meron siyang time na mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya nga yung, di ba, yung Psalms 119 about kautusan. Makikita po natin doon. Kaya napakahalaga na ito yung mga bagay na ito ang nagpalalim doon sa karanasan ni David. Nakilala niya ang Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mas lumalim pa kanyang pagkakilala dahil araw-araw siyang nananalangin. At dahil doon sa kanyang ginagawa, mas lumalim kanyang relasyon at mas dumami yung kanyang karanasan, yung mga experience niya na ginawa ng Diyos, mga miracles, mga gawa ng kamay ng Diyos. Amen. Hello. Kasi ganun po Pagkilala natin, madaling pagtiwalaan. Amen? Madaling magtiwala sa kakilala. Mahirap po magtiwala sa hindi mo kilala. Kung ang Diyos hindi mo pag-aano kakilala, natural, kahit Kristiyano ka, hindi mo pagtitiwalaan yan. Kahit na kunyari, nagpipray-pray ka, pero nag-aalala ka pa rin pagtaas ng prayer, tapos ikaw pa rin yung gagawa ng paraan. Di ba? Ibig sabihin, kahit naman sabihin mo kilala mo, hindi naman ganun kalalim, ikaw pa rin gagawa ng paraan. Mga kapatid, bigyan natin ng pagkilala ng malalim ng Diyos. Kasi ang Diyos gusto niyang gumawa, hindi mo siya binibigyan ng pagkakataon. Alam mo, pag ikaw lagi gumagawa, parang sinasabi mong, Lord, hindi ko na kailangan yung mo. Kailangan mo si Lord. Kailangan mo makilala mas malalim si Lord. At kailangan mo ma-experience yung mga gawa ng Panginoon. Sabi niya po dyan, God, pakinpasa nga po. Okay, God fulfill all His covenant and promises. Tinutupad niya ng Diyos. Sa lahat ng pangako ng Diyos sa kanyang salita, wala siyang sinira doon. Amen. Okay, pangalawa, ang karanasan ni David ang siyang nagpalalim sa kanyang relasyon sa Diyos. The more na lumalapit ka sa Diyos, the more na maraming prayer, the more na nagiging lifestyle mo, yung prayer, yung Word of God, mas maraming karanasan ang ipaparanas sa iyo ni Lord. Kasi si Lord mismo magpaparanas po sa iyo. Amen. Hello. Okay, sabi niya po ito, we can fully experience God if we love His Word, obey Him, we love His Word and obey it wholeheartedly. Kailangan po yan. Amen. So, yung experiences kasi, hindi naman basta-basta magpaparanas sa iyo ng Diyos kung hindi mo lang binibigyan ng time. Di ba? Tingnan mo, ano yung pagkakaiba ng mga taong di kinikilala ang Diyos at kumikilala sa Diyos? Yung tao kumikilala sa Diyos at talagang ginagawa yung pinagawa ni Lord, marami siyang karanasan sa Diyos. Amen? Unlike sa taong hindi naman siya kinikilala. Di ba? Hindi nyo ba napansin nung nabuhay si Lord, hindi na nagpakita sa mga sa mga Pariseo? Di ba? Ang sinasabi nyo, what the sense kung magpapakita pa ako? Kung tao ay talagang maniwala, hindi talaga maniniwala yan. Di ba? Parang lang din yun, yung sinabi ni Abraham sa mayaman, di ba? Sabi ng mayaman, ang mga Abraham, papuntahan mo nga yung mga kamag-anak ko kasi ayoko sila mapunta dito. Yung sabi niya, kung ayaw, andun yung kautusan, sabi niya.
Kung yung kautusan ayaw nilang paniwalaan, sabi niya kahit yung buhay na patay na pumunta ron, hindi rin nila paniniwalaan. So ang mahalaga, tayo naniniwala tayo. Amen? Yung faith kasi, pag ang faith ay totoo, meron kang makikitang bunga. Tandaan po natin, faith works. Ang pananampalataya, makikita mo may mangyayari dyan. At yung faith po natin, it derives from the Word of God. Yung faith natin na enhance kapag tayo nagpe-pray. Yung faith natin na enhance kapag tayo nagpupuri sa Diyos. Amen. So verse 11, ang kalooban mo ituro mo sa akin at iyon ang tapat na aking susundin. Turuan mo kong turuang maglingkod ng buong taimtim. Number 3, sabi niya po rito, alam ni David ang lakas at kapangyarihan ng kanyang Diyos na walang sino man ang makakapanaig sa kanyang Diyos. Sabi niya po diyan, pakibasa nga po. Meron ba akong tawag dito? Power of God will never change, never come again, and will prevail forever. Ano po sabi? The power of God will never change. Never come to and will prevail forever. Hindi yan, nagbabago. Noon, ngayon, at pagpakailanman. Hindi yan matatapos kasi existing ang Diyos. Amen. Nagpapatuloy. At siya ay magtatagumpay. Makakapagpanagumpay. Magpakailanman. So sa ating buhay, kailangan po natin itong, bago po tayo pumunta doon sa challenge po, sa ating buhay, napakahalaga po yung prayer. Amen. So kapag po, kailan po tayo nagpipray dito po sa church? Ano po yung prayer time po natin dito sa church? Midweek service. Okay. Pero sa midweek service, iilan lang po yung umaaten, iilan lang yung nagpipray. Tapos gusto natin lumago ang church. Paano papalago ito ni Lord? Ang daming hindi nag-pray, hindi nag-i-involve sa prayer. Kung gusto natin lumago ito, dapat bawat isa ay mag-i-involve. Dapat bawat isa ay tutugon. Kasi kapag tayo, nanalangin tayo lahat, marami tayo, mas malakas ang pwersa. Di ba? More prayer, sabi nga, more power. Di ba? Okay, bagamat ang Diyos dito tumitingin sa bilang, pero mas natutuwa ang Diyos kapag marami, isang buong church, kumpleto, nagpipray. Amen? Hello? Talagang ang Diyos gagawa. At hindi lang gagawa sa church, si Lord gagawa din sa buhay mo. Amen. Ang Diyos kasi hindi mapipigilan sa kanyang gagawin. Alam po mga kapatid, kaya lang may mga bagay na hindi mangyari-yari sa buhay po natin. Kasi may mga bagay na kailangang iayos si Lord. Amen. Kailangan may ituwid si Lord. Dapat handa ka doon. Sa prayer mo, sabihin mo yon. Na Lord, ano ba yung mga dapat kong gawin? Tulungan mo ako. Ano ba yung dapat mong ituwid sa sarili ko? Okay. Natatakot po ba tayo sa prayer po na yun? Huwag po kayong matakot sa prayer na yun. Makakatulong po yun. Yung i-correct ka ni Lord, si Lord mismo yung magtutuwid sa iyo, matutuwa si Lord. Ang anak ko na ito, napaka-honest. Mas maganda po yun kasi nagiging totoo ka. At kapag walang dahilan para hindi ka pagpalain ni Lord, why not? Di ba? Bakit hindi ka pagpapalain? Bakit hindi niya tutugunin ang iyong mga panalangin? Ang dahilan lang, minsan kaya hindi natutugon yung panalangin ay dahil sa maling sistema mo sa buhay, kasalanan. Yan po, di ba yung sinasabi sa Old Testament? Ngunit ang inyong mga kasalanan nagiging hadlang, kaya hindi niya nadirinig ang inyong mga panalangin. Hindi lang po yun. Yung mga maling sistema sa buhay, yung mga bagay na hindi nakakapagbigay ka po rin sa Lord. Kasi ang gusto ng Panginoon, ang gusto ng Diyos, ang buhay natin, nakahanay doon sa kanyang pamamaraan, sa nais niya. Which is, ito po yung tawag natin, holiness and righteousness, which is the character of God, and same character na siyang inilalagay ng Diyos sa buhay po natin. Ito po yung challenge po sa atin na ating pinag-aaralan. Sabi niya po dyan, sa lahat ng sitwasyon sa iyong buhay, siya ang tunay na tutulong sa iyo at sasamahan ka sa buong
sa buong buhay mo, sumobra po yung bono, talagang buong buhay mo. Okay, at least yan, di ba? Okay, yung panghuli po, pakibasa nga po. Sa mga panalangin mo, siya'y makikinig at handa kanyang tulungan at kapagtagumpayin. Anumang laban at hamon ng buhay, mayroon ka. Ano ba yung pinagdadaanan mo ngayon, kapatid? Ano ba yung gusto mong mangyari na hindi natutupad? Napakahalaga na mailapit mo yan sa Diyos. Gawin mo yung pamantayan na binanggit po kanina, i-practice po natin at sasabihin ko po sa inyo, kapag iyan ay sinunod po natin, gawa natin, walang dahilan para hindi tumugon ng Diyos. Walang dahilan para hindi ka pagpalain ng Diyos. Amen. Ang Diyos ay tumutugon sa bawat panalangin po natin. At sinabi ng Biblia, ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Diyos ay kailanman ay hindi mapapahiya. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sige po tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Lord, sa umaga po ito, nagpapasalamat po kami sa buhay ni David. May kinalaman sa kanyang patuloy na pananalangin dito po sa aklat ng awit na aming pinag-aralan. Lord, kailangan din po namin to. Kailangan po namin, Lord, ma-enhance, lumago sa pananalangin, mag-apoy yung aming prayer life. Maging lifestyle namin yung pananalangin. Gaya po ng mga pamantayan na aming pinag-aralan. Tulungan mo po kami na sa panahon na maging masipag kami, maging masigasig kami sa pananalangin. At yung mga pamantayan na amin na pag-aralin, apply po namin, Lord, habang kami nag-pray. Lord, patid mo ang aming buhay, patid mo po ang aming puso. Kailangan lang po namin, Lord, na magpakumbaba po sa iyo. Maging tapat, maging honest, maging totoo, Lord, sa lahat laman ng aming puso, sa mga idadalangin po namin. Maging totoo sa iyong harapan. Sapagkat ikaw ang Diyos na nakakakita ng aming puso na aming buhay. Dalangin ko po, Lord, pasiglahin mo po ang prayer life ng aking mga kapatid. Yung kanilang personal prayer at dalangin ko po, Lord, itanim mo po sa kaibuturan ng kanilang puso yung kauhawan na maging bahagi ng pananalangin, ng corporate prayer ng church. Lord, i-involve mo po sila sa pamamagitan, Lord, ng pagdalo po nila, Panginoon, ng midweek service. Dahil doon po namin sinasagawa yung panalangin. Lord, ikaw ay buhay, ikaw ang makapangyarihan. Kung ano mang pamantayan na mayroon ng iyong salita, kapag aming ginawa, tutuparin mo po ito sa aming buhay. Dalangin ko po, Lord, itanim mo po sa pinakamatabang bahagi ng aming puso ang iyong mga salitang ito. At lagi mo pong i-remind po sa amin ito, sa aming buhay, upang kami, Lord, ay lumago, lumalim, magkaroon kami ng prayer lifestyle na malusog, masigla, at mabunga. Sapagkat ito po yung kailangan, Panginoon, sa Iglesia, na ang iyong mga anak ay mapanalanginin, lumalago sa panalangin, masigla sa panalangin. Sapagkat ang panalangin ay ang pakikipag-ugnayan po namin sa iyo at nangako ka na sa bawat panalangin po namin na ikaw ay tutunod. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong pangako. Maraming salamat po sa iyong salita sa umaga po ito. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po ngayon ay darako sa panahon ng pag-aalaala sa hirap at sakit ng Panginoon. Naanyayahan ko po ang ating pong mga predikador po dito sa harapan at maaari pong pakilagay po dito ang ating pong mga gagamitin. Pwede po muna tayo po mga kapatid habang hinahanda ang ating mga gagamitin.
Sige po mga kapatid, tayo po lahat ay magsitayo. At sa sandali pong ito, tayo po ay nasa panahon ng ating pong pag-aalaala sa hirap at sakit ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagtanggap ng tinapay at inumin na sumisimbolo sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. So ang diwa po nito ay napakahalaga sapagkat sa ating pagsasagawa po nito ay pinapahayag natin ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay. At sa ating pagganap po nito ay pinapahayag din po natin ang ating pag-iisa na tayo ay bahagi ng katawan ng Panginoon na ang lahat ng kanyang ginawa ay para po sa ating kaligtasan. Sa sandali po ito, tayo po ay babasa ng mga talata at hihilingin ko rin sa ating po mga kapatid na maging bahagi po sa pagbasa ng talata po ito. Ang talata po na aking babasahin ay nasa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 23 hanggang 29. Yung ibang bahagi po ay ating pong ipababasa sa ating po mga kapatid. Ganito po ang binabanggit. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gayun din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Okay? Pakibasa po. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa salo ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa salo. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Kaya po itong ating ginagawa ay napakahalaga. Ito po ay pag-aalaala po natin sa ating Panginoon. At sa sandali pong ito, tayo po ay magkakaroon ng ilang minuto upang paghahanda sa ating sarili, sa ating pagtanggap. Kung meron man po tayong nagawang mga pagkukulang, pagkakamali, o kasalanan na naalala po natin, ay sa sandali po ito ating isuko sa Diyos. Tayo po ay magkaroon ng taimtim na pananalangin ng bawat isa, at pagkatapos po ng taimtim na pananalangin ng ilang minuto, ay hihilingin ko po kay Kuya Ray at kay Brother Ray na pangunahan po tayo sa panalangin ng paghingi ng tawad ng kasalanan. Si Kuya Ray Acosta po, sumuha nila after po ng ating pong pagdidili-dili. Sige po mga kapatid, tayo sa sandali po ito, tayo po ay tumako na pananalangin ng bawat isa ay magkaroon ng taimtim na pananalangin ng ilang minuto.
Sige po, atin pong hilingin kay Kuya Ray na tayo po ay manalangin. Tayo po yung manalangin. Panginoon, narito kami sa iyong harapan sa umagang ito. At kami, Panginoon, nagpapasiyasa sa aming mga kaliban. At humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang na aming nagawa, maging sa aming mga kapatiran, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, hindi lamang, Panginoon, ng aming sarili, kundi maging ang aming kalusugan, Panginoon, sa mga bagay na ito na aming tatanggapin. At ito'y parang pag-alala namin na itong mga aming tatanggapin mga tulad ng tinapay ay siya, Panginoon, na bibigay sa amin, sa aming maging sa aming mga kalusugan, Panginoon. Ito'y, Panginoon, ay biyaya mo sa hanggang ngayon. Tunay nga, Lord, na anuman ang bawat isa sa atin ay may karamdaman, atin po hilingin sa Panginoon na naway pagalingin niya anumang mga sakit ng ating karamdaman sa ating buhay. Alam namin, Lord, na kayo lamang ang nagbibigay ng kagalingan sa bawat isa sa amin. Hinihingi namin ito, Panginoon. Tiniklaim namin ito sa mga Panginoon, ito ang aming pasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Sige po mga kapatid, atin pong i-extend yung ating mga kamay upang ipanalangin ang ating tatanggapin. Panginoong Yesus, sa sandali po ito kami po ay nagkakaisa sa pagkilala sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo na inalay mo ang iyong katawan, pinahirapan, nasugatan, upang kami magsigaling sa aming karamdamang espiritual. At ikaw rin ay may kakayahan na magpagaling sa aming pisikal na karamdaman. Gayun din naman ang iyong dugo na pumuhos sa ganang tumigis. Nabuhos ito dahil sa ating aming mga kasalanan upang ang aming mga kasalanan ay magkaroon ng kapatawaran. Maraming po salamat sa iyong dakilang bagay na ginawa sa pag-aalay mo po ng iyong buhay sa aming mga makasalanan. Sa pagliligtas mo po sa amin. Lord, sa sandali po ito, sama-sama kaming dumadalangin na iyong pong pagpanain ang aming tatanggapin, ang tinapay at ang inumin na sumisimbolo sa iyong katawan at dugo, na sa aming pagtanggap, bigyan mo po kami ng kalakasan sa aming buhay espiritual. At gayon din naman, Lord, sa aming pagtanggap, loobin mo na sa sino mang may karamdamang pisikal ay maranasan ang iyong pagpapagaling sapagkat ikaw ang dakilang manggagamot. Ikaw ang aming Panginoong Jesus. Maraming pong salamat sa umaga po ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, atin na pong ipamahagi at hawakan niyo lang po muna. At habang inaawit po ang awiting, ito ang tinapay ng buhay. Makibahagi
Sige po mga kapatid, ating pong itaas ang tinapay na ating hawak. Ang tinapay na ating hawak ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesus na pinahirapan, nasugatan, ipinako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay po nating tanggapin. Itaas po natin ang ating saro na hawak. Ang saro na ating hawak ay sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Hesus na saganang tumigis sa bundok ng Kalbaryo sa ikalilinis at ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sabay-sabay po nating inumin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong ginawa na pag-aalay ng iyong buhay sa krus, na ikaw ay namatay dahil sa aming mga kasalanan. Ngunit sa ikatlong araw ikaw ay nabuhay upang kami bigyan ng buhay na walang hanggan. Sa sandali pong ito, bilang bahagi ng iyong katawan, palakasin mo po kami, Panginoon, palaguin ang aming pananampalataya. Magamit mo po ang aming buhay upang maging instrumento ng iyong salita na dalhin po namin ang mabuting balita ng kaligtasan sa marami pang tao upang ang iyong ginawa ay mahayag at ikaw ay matanyag at kilalanin ng lahat.